Good day everyone. Ang topic po namin is Filipino grievance against Governor General Wood. So, noong 1920s, bumalik ang mga kapangyarihan ng Republican sa US at sila ang namuno dito sa Pilipinas. So, nagsagawa ng investigasyon si Leonard Wood at William Cameron Forbes para sa kahandaan ng Pilipinas sa kalayaan. So, nung nag-imbestiga sila is natuklasan nila na mayroong malawak na korupsyon, mga maling pamamahala, nepotismo, at isa na rito ang pagbagsak ng Philippine National Bank. So, ikinagalit ito ni Senate President Manuel L. Quezon at tinililigsa ang ulat bilang anti-Filipino. At totoong ginagamit ng mga elitista ang kanilang posisyon para lang sa kanilang pansariling kapakanan at sa pamamagitan yun ng kanilang pamumurakot at mga maling pamamahala. So, noong 1921 is hinirang si Leonard Wood bilang bagong gobernador general at nung hinirang siya is nagkaroon ng matinding tensyon sa pagitan ng mga kolonyal at mga leader ng Pilipino dahil sa maling pumamalakat ni Wood. So, binawasan niya yung budget, hindi niya tinanggap yung mga batas na may kinabang yung mga Pilipino at mas pinalakas din niya yung kapangyarihan ng gobernador general which is siya. So, ikinagalit yun ni Manuel Quezon at mas lumala pa yung galit ng mga Pilipino noong 1923 dahil ibinalik ni Leonard Wood si Recangui sa posisyon. Si Recangui ay isang pulis na inakusahan sa katuwalian dahil inakusahan siyang tumatanggap ng suhol mula sa mga gambling lord. So, hindi pinayagan ni Leonard Wood na mag-imbestiga patungkol kay Recangui kaya napawalang bisa siya. So, dahil dito nakaramdam ng insulto at galit ang mga Pilipino at ilan sa mga may matataas na posisyon is nagbitaw sa kanilang posisyon para magprotesta na lang sa pamamahala ni Wood dahil hindi siya nagbibigay ng kalayaan o ng pantay-pantay na pagtingin lalo na sa mga Pilipino. Ang Resolusyong Filipino Grievances Against General Wood ay nagpapahayag ng pagkadismaya ng mga Pinunong Pilipino kay Governor Wood dahil sa kanyang mas malupit na pamamahala na bumaliktad sa patakaran ng Amerika na sanayin ng Pilipinas sa sariling pamamahala at isulong ang kabaitan nito. Ang kooperasyon ng unang 20 taon ng pamahalaang sibil ay napalitan ng kawalan ng katarungan at pagbawas ng otonomiya ng Pilipinas sa ilalim nito. Ang teksto ay naglalaman ng mahigit 20 akusasyon laban kay Governor Wood, kabilang ang paghinto sa Pilipinisasyon, maling paggamit ng pondo, pakikialam sa hustisya, pagtanggi sa konsultasyon sa Senado, at pagpapalaganap ng hidwaan sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim ng Pilipino. Ang mga pinunong Pilipino ay nagprotesta, tinawag ang mga aksyon na hindi patas at mapang-api at umapela sa katarungan ng mga mamamayang Amerikano. The analysis of petition paper. Bago pa maging malaya ang Pilipinas, ay nasa kamay pa din ng mga Amerikano ang kapangyarihan ng Pilipinas. Ngunit nangingibabaw pa din dito ang Partido Nacionalista ni Manuel Quezon. Si Gobernador General Harrison ang paborito ng mga Pilipino dahil siya ay may kalambutan at malapit ang loob sa mga Pilipino. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating at palitan ni Gobernador General Leonard Wood si Gobernador General Harrison. Dahil si Leonard Wood ay mahigpit na leader at maka-Amerikano na ang ibig sabihin nun ay mas pinapanigan niya ang mga Amerikano kaysa sa mga Pilipino. Bago pa siya naging Gobernador General ay naging Gobernador Militar na siya ng Moro Province at nirerespeto ng mga Muslim. Dahil nang naging gobernador na siya ng buong bansa ay gumawa kaagad siya ng isang hakbang na hindi nagustuhan ng mga Pilipino. Dahil inilipat niya ang pamamahala sa lugar ng mga Muslim sa mga ahensyang kontrolado ng mga Amerikano. At sinabi pa niya dito na ang Pilipinas daw ay matagal pang bago maging malaya. Dahil doon, ang mga lider ng mga Pilipino ay nagpadala ng petisyon laban kay General Leonard Wood. Binatikos nila ito dahil pinipigilan niya ang mga Pilipino na magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Ngunit hindi din daw dito maitatanggi na ang ilan sa mga nasyonalista ay may pansariling interes lamang.
Kaya mahirap malaman kung ang kanilang laban ba ay para sa bayan o pansariling kapakanan lang. Nabanggit din dito ang isang pahayag ni Manuel Quezon na mas gusto ko ang gobyernong pinatatakbo ng mga Pilipino na parang impyerno kaysa sa gobyernong pinatatakbo ng mga Amerikano na parang langit. Na ang ibig sabihin po nito ay mas mahalaga ang sariling pamamahala kahit na magulo, mahirap at puno ng pagkakamali kaysa sa isang pamahalaang maayos at masagana ngunit hindi sariling atin. At noong taong 1927 ay namatay si General Leonard Wood at nawalan ng interes na mas patibayin ang kontrol ng Amerika. Dahil dito, ang mga Pilipino ay nagkaroon ng lakas at pag-asa para sa kalayaan. At noong 1934 ay nagbunga ito dahil sa pagpasa ng Tidings-McDuffie Act na nagtakda para sa ating kalayaan. Nakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kanilang kalayaan, na-realize ng mga Moros o mga Muslim na hindi nasunod ang kanilang agreement. Nagkaroon kasi ng agreement na tinatawag na Treaty of Paris at Peace Treaty. Ang Treaty of Paris ay agreement between Spain and US, kung saan binigay ng Spain ang pamamahala sa US dito sa Pilipinas. Kumbaga sila ang US na mamahala sa atin. Pero binayaran ito ng 20 million. At ngayon, yung 20 million na yun, 700 to 750 million na ang halaga. At yung Bates Treaty naman ay agreement between Sultan of Sulu at US, kung saan papayagan ng Sultan of Sulu yung mga Moros na pamahalaanan sila ng US basta respetuhin sila at kanilang mga kultura. Pero na-realize ng mga Moros na hindi nasunod yung agreement na yun, kaya gumawa ng hakbang yung mga Moros, which is yung Cota Warfare at saka Sibiru. Nalaman ng napagtanto ng US na masyadong malakas ang pwersa ng mga Moros, kaya gumawa ito ng Public Land Act. Ang Public Land Act na yun ay 1903 or Public Land Act 926 na kung saan, or homestead, na kung saan pwede kang promenta ng lupa, ibigay sa'yo ang lupa ng libre. Noong unang bahagi ng 90s, isang batas ang nagbigay ng homestead o lupa para sa mamamayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos na hindi hihigit sa 16 na ektarya ng lupa. Ngunit hindi ito ipinatupad sa lalawigan ng Moro dahil sa pagtuloy na paglaban ng mga Moro sa mga Amerikano. Noong 1913, matapos ang pagtatapos ng Moro resistance na pinamagatan Bibud Baksak Massacre noong 1913, sinimulan ng mga Pilipino mula Luzon at Visayas ang pagpasok sa mga lupain ng Mindanao. Noong 1919, inamyada ang batas at ginawang mas kaakit-akit ang homesteading. Pinalaki ang lupa simula 16 na ektarya hanggang 24 na ektarya at pinadali ang proseso ng aplikasyon. Dahil dito lumakas ang paglipat ng mga settlers sa Mindanao na nagdulot ng tensyon para sa mga taga-Moro. Si Salipada Pendatun, isang Moro at law student na nanawagan sa gobyerno na magtalaga ng opisyal para protektahan ang karapatan ng mga taga-Moro at magtabi ng lupa para sa kanila, katulad na lamang ng ginawa ng mga Amerikano para sa Indian. Si Dimakiling naman ay isang tagapagtanggol ng Islam na nakipaglaban sa homesteading gamit ang karahasan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay noong 1930s. Noong panahon ng Commonwealth sa Pilipinas sa pamumuno ni Quezon, ipinasa ang Public Land Act ng 1936. Ito'y batas na naglalayong bigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling lupa sa pamamagitan ng homestead settlement. Sa ilalim ng batas na ito ay sino mga Pilipino na may edad 18 pataas o kaya ulo ng pamilya na hindi nagmamayari ng malawak na lupain higit sa 24 hectares ay maaaring mag-apply sa homestead settlement. Kailangan lamang nila magbayad ng 5 piso bilang entry fees at simulan ang pagtatrabaho sa lupa sa loob ng 6 na buwan. Ngunit hindi basta-basta makukuha ang lupa, kailangan munang patunayan ng aplikante na kayang linangin at pagyamanin ang lupa. Hindi bababa sa 5 ng lupa ay dapat mapabuti at malinaw sa loob ng hanggang 5 taon.
Para naman sa mga katutubong Pilipino o tinatawag ng mga di-Kristiyanong tribo, may espesyal na probisyon. Maaari silang humiling ng pahintulot na manirahan sa lupang nakalaan para sa kanila. Kung sila'y magtatagumpay sa pag-unlad ng lupa, sila'y magkakaroon ng prioridad na mag-apply para sa homestead settlement. Sa ganitong paraan, ang Commonwealth Act 141 ay naging isang instrumento upang bigyan ng pag-asa ang mga Pilipino na magkaroon ng sariling lupa at mapaunlad ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtitiyaga. During American period 1900 to 1941, lumaganap ang political caricature o cartoon sa pahayagan at magazine bilang paraan ng pagbibigay komento sa mga isyong panlipunan at pampolitika. Ginamit ang mga cartoon upang batikusin ang mga may kapangyarihan at magpahayag ng opinyon gamit ang simbolismo sa halip ng mahabang editorial. Dahil sa malayang pamamahayag sa ilalim ng pamahalaang Amerikano, naging mabisang kasangkapan ang caricature sa paghubog ng opinyon ng publiko. Ayon naman po sa libro ni Alfred McCoy kasama sa Alfredo Rosses na Political Caricature of the American Era, may mga mahalagang halimbawa ng cartoon na tatalakayin po ni Giselle Alindongan. Pero bago yan, ipapakilala ko muna si Alfred McCoy at Alfredo Rosses. Si Alfred McCoy ay isang Amerikanong historiador, manunulat at scholar na kilala sa kanyang malalim na pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay isang eksperto sa larangan ng Philippine Studies at nagtuturo sa University of Wisconsin-Madison sa Estados Unidos. Si Alfredo Rosas naman ay isang Pilipinong pintor, manunulat, editor at cartoonist na kilala sa kanyang mga ambag sa sining at pamamahayag sa Pilipinas. Philippine Cartoons Political Caricature of the American Era 1900s 1941 ni Alfred McCoy at Alfredo Rosas, kung saan pinagsama-sama ang mga political cartoons na nababas doon sa mga pahayagan. Una na rito ay nilathala ng The Independence noong May 20, 1916, kung saan pinapakita ang isang politiko sa tondo na nagkangalang Dr. Santos na binibigay ang kanyang korona sa kanyang bayan sa Dr. Barcelona. At isang lalaki na pinipigilan siya at sinasabing huwag ibigay ang korona dahil hindi naman ito kanya. Sa malagay kung paano magtrabaho ang mga pulisya noon sa Manila noong 1917, kung saan pinakita ang isang batang lalaki na naglakong ng manok na hinahabol ng isang pulis at isang lalaki na nagngangalan Juan de la Cruz na pinipigilan nito at sinasabing nagaan na lamang mas pagtuunan ng bansi na mas malalaking magdala. Sa malag naman ay ang mga kolorong na sasakyan na nagiging sanhi ng mga nakamamatay na aksidente. Ang mga kolorong na sasakyan ay mga hindi rehistradong sasakyan. Sumunod ay nangyari sa isang sinihan kung saan pinakita sa screen ay isang pulis na nagsasabing bawal gumawa ng sexual na gawain ng mga kasintahan sa loob ng sinihan. Pinakitaan dalawang batang magkasintahan na tili takot at dalawang mag-asawa na tili na aliw naman sa kanila. Sumunod ay nilathala ulit ng The Independence noong November 27, 1915 kung saan si Uncle Sam ay nakasakay ng isang karwahe na dinala sa Manila Pier na hila-hila ng mga estudyante ng Liceo de Manila. Ang pangyayari ito ay hindi nagustuhan ng mga nasyonalista noon. Sumunod ay sa Lipang Kalabaw noong August 24, 1907 kung saan si Uncle Sam ay namimigay ng burgaw sa partido ng progresista habang ang nasyonalista ay naghihintay ng kanilang pagkakataon sa isang sulok. Pinapakita dito ang pag-asal ng dalawang partido para sa suporta ng Estados Unidos. Propaganda comic strip in the Tribune. Ang Tribune ay isang kilalang mapagkakatiwalaang pahayagan ng Pilipino noong panahon ng Amerikano dahil sa pagiging anti-Quezon at anti-Amerikano nito. Nahulog ito sa kamay ng mga Hapones na naging sentral ng organo ng kanilang propaganda noong panahon ng digmaan. Naglabas ito ng iba't ibang balita at tampok na artikulo na pumupuri sa kampanya ng Japan sa Pilipinas. Inuulat din dito na ang tagumpay laban sa Estados Unidos ay nalalapit na. Sa isang comic strip series ng isang Pilipino cartoonist na si Ross, August 23, 1942, na ang layunin ay hindi lamang magbigay aliw, pati na rin hikayati ng mga Pilipino na mag-aral ng wikang Hapon, ni Pongo o ni Hongo. Ipinakita rin dito ang pakinabang ng paggamit
nito bilang sikreto sa pag-ibig, kagaya na lamang ng pagtugon ng babae sa paggamit ng flawless learning ni Pongo 2, pagpapalawak ng negosyo sa pamamagitan ng pag-akma sa mga customer na Hapon, kagaya na lamang ng pagbebenta nila ng kimono sa pamamagitan ng wikang Hapon, at pakikipagkaibigan sa mga sundalong Hapon tulad ng pag-anyaya sa kanila sa bar gamit ang biro tumadat. Aking tutuloy ang nakatira pang part sa propaganda comic strip in the Tribune. Dali tayo sa Starry Sundalo. Ang strip na ito, nilabas noong October 17, 1943, ay mula sa seryeng Calibafi Family. Likha ito ni Tony Velasquez na kilala rin bilang ama ng Pilipinong comics. Sa isyong ito, ginising ng batang bida na si Nene ang kanyang nakababatang kapatid na si Totoy upang gawin ang taiso. Isa pang umagang ehersisyo na ipinatutupad ng imperial na pamahalaang Hapones. Adventure of Tio Tasio. Isa pang strip mula sa seryeng Calibafi Family, inilabas noong December 7, 1943. Si Tio Tasio ay tiyo ni Nene. Matapos makipagkalakalan, pumasok siya sa isang kainan at nagulat sa presyo. Pero umorder pa rin ito. Habang kumakain si Tio Tasio, narinig niya ang usapan ng ilang nagdaraan. Ang pusa raw ang isinasahog kapalit ng manok o baboy. Nandiri at nawalang ng gana sa kanyang kinakain matapos marinig ang usapan. Nene's Prayer. Sa huling strip mula rin sa Calibafi Family, ipinakita na si Nene na nananalangin bago matulog. Habang nananalangin si Nene ng Our Father, napatigil siya sa bahagi ng Give Us Our Daily Bread. Naisip niyang hindi sila kumakain ng tinapay sa oras na yun, kaya naisipan niyang ituloy ng panalangin ng ganito, Give us our daily kamote.